guys! Welcome back to another video. I have actually just landed here at Changi. So yes, tama, nasa Singapore tayo ngayon. Pero ayun, pagkaland ko, may mga nangyaring mishaps and I am going to share the clips right now. Napakagandang Singapore experience to. Every time na lang na pumupunta ako ng Singapore, may nangyayari sa akin. Pupunta ako sa parang service center, service counter, parang ganun. As you can see sa video kanina, sira yung gulong ng luggage ko. Hindi ko alam kung saan nasira, kung dito ba, pero buti na lang na-discover ko siya, nandito pa ako sa airport. So, I have filed a report. Hindi ko alam kung makakompensate ba ako nito, mapapalitan ba to or what. But yeah, let's see. Another first for me. Ayan, so pupunta daw ako dyan sa arrival services. Okay, so I'll just need yung ano nyo dito. Permanent address ng Philippines, tapos temporary address nyo. Well, actually, yung galing kasi Pilipino pala yung isang staff doon. Na-assess niya ako agad. I got compensated ng 50 Singaporean dollars and that is actually the maximum that I can get, sabi, as budget airline ang Cebu Pacific. Nung nakuha ko yung bag ko sa belt, hindi ko napansin na sira na siya. As I was walking around dito sa Terminal 4, parang yun nga, napansin ko na parang hindi kasing smooth yung luggage ko. Tapos nung tinignan ko yung wheel, ayun, sira na siya. What I did was, pumunta ako sa information desk dito sa Terminal 4. They were able to quickly assist me with my concern, but they gave me a heads up na it will take some time before everything gets sorted out. At that time, past 12 na. Tinanong ko, even at this hour ba may mag-assist sa akin? Sabi naman, yes, but it will take some time. Since originally, dito lang naman din ako magsistay until the morning. So, ayun, ginawa ko na. But actually, sa totoo lang, I was expecting it to take a bit longer. Actually, wala pang 5 minutes, may dumating na officer na nag-assist sa akin. And they led me back into dun sa area ng nagkiklaim ka ng mga baggage. And then, yun, pumunta na ako doon sa parang arrivals service center. Overall, the process didn't even take an hour. So, charge it to experience, I guess. This is the first time that I've experienced this. But yeah, I guess yan yung perks kapag may insurance ka. May claim mo siguro fully yung amount ng luggage mo. But anyway, okay lang. At least may nakuha pa din. Now, my plan is to just standby dito. And actually, hindi ako mag-isa. Well, technically, kasama ko talaga si ate. So, meron siyang business trip here. So, I will be meeting her in the morning kasi morning pa yung dating niya. The reason why I flew to Singapore during this hour is gusto ko maabutan yung pagbagsak ng waterfall sa Jewel. Napakababaw, no? Pero, ayun, by the time that the lounges open, pupunta ako and then I will spend my breakfast time there and I will get dressed up and everything. Ayan, so I have just gotten my eSIM na nabili ko sa Klook right here. Ang nahaselan ako pag-insert ng SIM card sa phone and tatanggalin ko yung SIM card ko talaga. So I don't like that. So I got this one with 100 gigabytes of internet and meron din siyang calls na kasama. So this is just 300 something sa Klook. So lalagay ko na lang din yung link if you are interested in purchasing this. Guys, hindi ko alam bakit ko ginagawa ito sa sarili ko. So, I think I napped for only 2.5 hours. So, yun lang yung tulog ko for the entire day. So, ganito lang dapat yung maleta ko. Yung wheel na nandito sa likod, yung may sira. So, I think ito yung, yung pila para magbabas ka. So, yun naman yung kabila dito. Ayun yung pila for Terminal 2 and 3. So this one is just for Terminal 1 and Jewel. Just got off the bus. Ito yung sinakyan ko. And we are going to Jewel. Oh guys, so ito na pala yung vortex. Yung falls. Nandito na ako sa loob ng lounge. Meron kasi akong priority pass with my credit card. So, free yung stay ko dito. The lounge is good for 3 hours and I do get like this
voucher here. Ayan, so meron siyang meal, shower, and meron ding beer. It's like 6 in the morning. I do also get a time slot for the shower, so 7:20 yung shower. Ayun, so this is actually my first time trying out a lounge. Singapore laksa? Are you local? No. I'll get the laksa. Laksa. Hi guys, quick lang kasi 20 minutes lang yung shower. Tour ko lang kayo saglit. So ito, very spacious siya. And may Dyson dito. Ooh, meron ding dental kit and everything. Pero ito, ayan, the toilet and the shower. So, provided naman na din yung shampoo and all. But yeah, no bidet. Pero yan guys, shower muna ako. Tapos na ako mag-ayos, maligo, and everything. Nakulangan ako dun sa 20 minutes kasi tagal ako maligo. Tagal ako mag-prepare talaga. Hindi ko na naputuyo din ng maayos yung buhok ko. So, clean girl look ang atake natin for today. It's already 8:41 and I still have like almost an hour here. Si ate darating siya mga around 11. So, dito kami magme-meet. Tapos sabay na rin kami pupunta sa hotel namin. It's my second time here in Singapore. The last one was around 2016. So, matagal-tagal na din. Ito yung lahat ng kinuha ko for the last time here. Sinusulit natin yung libre. Sarap to. Nakalabas na ako ng lounge. I am now walking towards the Rain Vortex. Wala pa siya ngayon kasi 10 o'clock pa yung open niya. So, if you are going to visit here, also just make sure kung ano yung opening times ng araw na punta kayo. Kasi I know some days 11 AM yung opening niya. Mata pala siya. Ayan, yung hours niya. Grabe guys, diba sabi ko, kailangan makunan ko yung pagbagsak ng waterfall. Hindi ko na-record sa camera na to. Napakagaling. Pero na-record ko siya sa phone ko. So, pakita ko na lang pa ngayon. Kasi talagang yung mga tao, magkukumpulan na dyan. Like a few minutes before. So, pumwesto na din ako and since mag-isa ako ngayon, pumwesto na ako, inano ko na yung tripod ko and everything. Pero itong camera na to, nakapwesto nga siya pero hindi ko na-click yung record. Ang galing talaga. Itong Vortex, free siya. Wala siyang bayad. Pero may mga areas dito na may bayad. Like yung doon sa taas na, yon yung taas pa na itong train tracks na to. Yung bridge dyan, may bayad na yan sa Klook. I think mga nasa around 500 pesos din siya. Ayan na si ate. Hello? Anyong. Anyong. Ayan na. Yes. Ayan, so nasa room na kami and we are checked in to sa Mercure. Ano ba? Mercure Bugis. Ayan, so ito yung room. Upgraded daw to, loft type. Pagpasok mo, CR agad.
shower, tas hiwalay. Yung toilet na walang bidet. Ay, good luck. Tas ito yung sink. Ayan, may slippers din nakasama. Then, ito si ate. Ayan, yung living room. May ref din. May ref. May pang hot water. Tapos yan, may desk. Tapos ito, aakyat ka. Papunta sa bed. This is a queen-sized bed. Tapos may TV rin dito. Ayan yung view. Oh. So, nasa labas na kami. Naghanap lang kami ng 7-Eleven kasi bibili kami ng Easy Link. Pero nasa yung tawiran? Doon tayo sa kamera. Okay. Uy, ate, ano ba yan? Ayan, so nakabili na kami ng Easy Link. $10 each siya. And then... $5 na laman. Oo. Parang $5 yung deposit sa card. Tapos 5 yung load din. So, pupuntahan namin ngayon ay Hawker naman. Maxwell Food Center. Ang goal talaga namin dito is to eat at as many Michelin star hawkers, Michelin guide as much as we can. Ayan. So, nandito na kami sa bus stop. Ang sakay namin is 166. Ayan. Ang galing. Updated din yung ano. Dito na kami sa Maxwell Food Center. So, yung fare kanina sa bus ay $1.09 lang naman. So, more than enough naman yung load namin kanina. Malapit lang pala siya dito sa mga ibang mga landmarks din. Sadyain nyo na rin yung mga ghetto. I'm now in line for Tian Tian. Medyo mahaba yung pila. Parang siguro pang 20th ako. Yeah, so hopefully mabilis naman yung line dito. Si ate bumili na din ng laksa sa isa pang stall. One thing about hawkers, so dapat prepared kayo with cash kasi most of them don't take cards. So like this one sa Tian Tian, cash lang kasi nakalagay pa sa menu nila na cash only basis sila. The line is very fast naman, as in, wala pa akong 5 minutes nakapila dito. Naka-order na ako and ayun, i-claim ko na yung food dito. Food vlogger tayo. So guys, ay natin yung mga plato natin ganun. Halos katapat lang naman ng Maxwell yung Buddha Tooth Relic. So, yun yung temple na pula kanina. So, nag-picture-picture lang din kami dito. Ay, pumipila dito. Pure pandan. Parang bango. So, next naman na pinupuntahan namin ngayon ay yung Sri Mariamman Temple. Naman, punta kami
sa Merlion. Bali, pinupuntahan na namin yung mga places na mga landmark dito sa Singapore kasi by weekday, may work na si ate. So, ako na mag-isa para makapag-picture-picture kami together. We are already here sa bus stop. Nandito kami sa Prudential Tower. Tatlo yung bus na pwede naming sakyan. Accurate naman din yung waiting time kay Google. So, you can rely on that. Dito kami sa One Fullerton, papunta ng Merlion. It's just walking distance. Welcome to Merlion. Daming tao sa Merlion. Kanya-kayang diskarte. Mag-picture ba tayo? Ewan ko. Ikaw, picture mo ka. Manong ka rin, no? Naglakad kami. Ang haba ng nilakad namin, 9 minutes kaming naglalakad. Eh, may knee injury si ate. So, parang halos times 2 nun yung tagal ng nilalakad namin. Nakakapagod. Maglakad-lakad dito, ha. Sasakay na kami ng bus kasi apparently, malayo pala talaga yung lalakarin mo. Kung manggagaling ka ng Merlion, going to the Gardens by the Bay. So, yan, sakay kami ng bus ngayon. Ito na yung bus na nasakay namin. Nandito na kami ngayon sa Gardens by the Bay. Hinahanap lang namin yung Super Tree Grove kasi later manonood kami ng light show doon. Around 9 o'clock, yung Borealis. I think up until June lang yun. May isa rin kaming agenda dito sa Gardens by the Bay. Sayo kami ng salamin-salamin dahil medyo getting better na ang knee injury ng sister ko. Sabay umiika. Ika, check. Pagod na kami, sa totoo lang. Puro lakad kasi pala to. Hindi ko in-expect na ganito ka daming lakad yung gagawin namin. Ewan ko ba, parang yung memory ko, magkakalapit lang sila. Sasayaw pa yan, ganyan maglakad. So tired. Saan? I-mark mo na saan ka. Click ka na. Maganon din ako kayo pala. Oo, dapat gano'n. So ganon. Mission accomplished ang aming dance challenge. Salamin-salamini injury version. And back injury version. At naisingit ko pa yung karera. Magse-7 na pero ang liwanag pa rin. Babalik kami sa The Shops. Doon kami tatambay while waiting for the light show. Just for the shuttle, too. So, mag-purchase kami ng shuttle tickets kasi hindi na namin kayang maglakad at sakit na ng paa namin. And it costs mga $3 per person. Hi, hello. Hello. Okay, going to the MRT station, yeah? Thank you. Thank you. Nakatambay na kami dito ni ate sa The Shops. Ito kami banda sa Art Science Museum. Ito siya. Nakadalawang can of Coke ako. Still finishing my last. Grabe. Nakakapagod. I don't know. Fairness ha, kinakaya ko siya with just almost 3 hours of sleep. May Borealis pa. Yun yung last agenda namin talaga for today. Nakakapagod talaga ako gumawa ng itinerary. We are just going to sit here and rest for a couple of minutes.
Haunting Light Show, I think inspired siya sa Inside Out. Since merong activity or exhibit dito yung Inside Out. And then later, 9 o'clock, yun naman yung start ng Borealis. And I think it will be from 9 to 9:30 p.m. So yung iba dito, nagsiset up sila ng mats and then hihiga sila. Yung iba naman sa mga parang upuan na meron dito, humihiga din sila doon. And enjoy this mesmerizing experience. Dito kami sa may Bugis area. Naghahanap kami ng open pa na makakainan. It's already past 10. Ano yan? Hindi ko alam. Basta 24 hours ang ato nila. Coffee shop. Coffee bean? 24 hours. Nahanap kami ng restaurant na open at 24 hours since halos lahat na din talaga closed. We are currently at Sin Wang Hong Kong Cafe. Ayan, along Bugis din naman siya. Hindi na kami lumayo gaano. Hey guys, we are now back here in the room. So it's actually already 11:21. Grabe. I did not expect this day to be so tiring. Siguro kasi wala din gaanong tulog. So hopefully, mas tolerable yung itinerary tomorrow. Early tonight, magpapahinga na kami. Mag-wash up lang and everything. I hope you enjoyed watching this video. I hope you enjoyed makita kami yung mapagod. Don't forget to subscribe to see the rest of our Singapore series and of course our future travels as well. Don't forget to like this video and I'll see you on my next video. Bye!